Magandang hapon sa inyo mga kapantasya. At sa iyo din, Miss May. Ako po si Dave. Nais kong ibahagi ang isang nakaraang bahagi ng buhay ko. Isang kasalanang habang buhay ko yatang dadalhin sa konsensya ko. At iko-confess ko ito sa inyo. Sana huwag niyo akong husgahan at mabigyan sana ninyo ng payo. Nagsimula ang lahat nang pumasok si Shaira sa amin bilang katulong. Maganda si Shaira, mahinhin at batang-bata. Ako naman noon ay 30 na at siya ay 18 lang. Unang kita ko pa lang kay Shaira ay gusto ko na talaga siya. Pero hindi siya gusto ng mga magulang ko. Dahil nga katulong lang siya at kami ay mayaman at ako ay nag-iisang tagapagmana. Sa totoo lang, noong una, wala naman po talaga akong balak seryosohin si Shaira. Yun din ang sabi ko sa mga magulang ko. Kaya hinayaan na lang nila ako sa gusto ko. Ako din naman kasi ang masusunod. Spoiled kasi ako, palibhasa, nag-iisang anak. Kaya sanay na nakukuha ang gusto. Maging sa babae, nakukuha ko pagkatapos, wala na. Goodbye na. Pero iba si Shaira. Gusto ko yung mga pakipot at hindi madaling makuha. Nahirapan akong ligawan si Shaira sa totoo lang. Working student kasi siya. Breadwinner din. Kaya priority niya ang pagtatrabaho para sa pamilya at hindi ang pakikipagrelasyon. At isa pa, amo niya ako. Kaya todo iwas siya sa akin. Ayaw daw niyang magalit sa kanya sina mami at daddy. Hanggang sa dumating ang araw na nangangailangan siya ng pera. Pambayad ng matrikula sa school. Hindi siya pina-advance ng mga magulang ko. Nalaman ko yon nang marinig ko ang usapan nila. Nakita kong umiiyak si Shaira habang naglilinis sa kusina. May problema ba? Tanong ko sa kanya. Wala po Sir Dave. Sabi niya at bali walang pinagpatuloy ang ginagawa. Alam ko may problema ka. Kailangan mo ng pera? Tumingin siya sa akin na parang nahihiya. Daw po sana, pero hindi po ako pinahiram ni Ma'am. Saad niyang nagpapahid ng luha. Magkano bang kailangan mo? Baka matulungan kita. Sabi ko. Nag-offer ako na bibigyan ko siya ng pera. Noong una, nag-aalinlangan siya. Pero dahil kailangan niya, ay tinanggap niya rin iyon kinalaunan. Ako ang naging savior ni Shaira sa tuwing nangangailangan siya ng pera. Hindi man niya hinihingi dahil ako ang nag-o-offer sa kanya. Hanggang sa nabanggit ko sa kanya ang tungkol sa panliligaw ko sa kanya. Kumusta naman ang panliligaw ko sa iyo? May pag-asa pa ba? Isang araw ay tanong ko. Napaisip si Shaira. Seryoso po ba kayo? Tanong ni Shaira sa akin. Ako naman, syempre, sasabihin ko seryoso talaga ako sa kanya. Sa dami na nagawa niyo sa akin sa pinansyal, makakatanggi pa ba ako? Sabi niya na ikinatuwa ko. Nang araw din yon ay sinagot ako ni Shaira. Ramdam kong napilitan lang siya, pero ramdam ko din naman na may gusto siya sa akin. Noong una ay masaya naman ako. Pero hindi iyon nagustuhan ng mga magulang ko nang sinabi ko yun sa kanila. At naroon pa rin ang pagtutol nila kay Shaira. 2 buwan na kaming magkarelasyon. Pero hanggang halik sa pisngi lang ang nagagawa ko sa kanya. Ayaw niyang magpahalik sa labi at hindi nagpapahawak sa pribadong parte ng katawan. Ganun niya pinapahalagahan ang sarili niya. Kasal daw muna. Ngunit hindi iyon ang gusto ko, Miss May. Hindi ako sanay sa ganoon. Ang nasa isip ko, malaki na ang nagagastos ko sa kanya. Ngunit wala pa siyang binibigay na kapalit. Kahit alam kong wala iyon sa usapan namin. Inis na inis, pero pinipigilan ko ang sarili kong magalit sa kanya. Pakiramdam ko, natatapakan ng pagkalalaki ko. Isang gabi, ay nakita ko siyang kakatapos lang maligo.
kaya bigla ko siyang niyakap at pinaghahalikan sa leeg. "Dave, wag!" Tutol niya. "Bakit? Boyfriend mo ko. Girlfriend kita. Anong problema dun?" "Hindi pwede. Marami pa akong pangarap." Uwi ka nito, sabay tulak sa akin. Palaging ganon, tumatanggi. Pakiramdam ko, si Shaira lang ang bukod tanging nakakagawa nun sa akin. Kaya kapag tinatanggihan niya ako, ay nagpaparaos ako sa iba. At hindi ko yun pinapaalam sa kanya. Lumalabas ako at nakikipag-fling sa ibang babae. Hanggang sa binala kong magkasarilinan kaming dalawa ni Shaira. Pinaalam ko siya sa mga magulang ko na dadalhin ko sa bahay namin sa Baguio si Shaira para doon paglinisin ang isa sa mga bahay ko roon. Ang sabi ko naman kay Shaira ay may ipapalinis ako sa kanya. Pumayag naman kaagad siya dahil nga trabaho din yon. Sabi ko pa, bibigyan ko siya ng allowance buwan-buwan, baliban sa pagsagot ko sa tuition fee niya at binibigay sa mga magulang niya. Hindi niya alam ay mayroon na akong binabalak sa kanya. Desidido akong kunin ang pagkababae niya. Hindi ako papayag na hindi ko siya maikama. Nang makarating kami sa rest house namin sa Baguio, ay kaagad ko siyang inutusan na unahin niya ang kwarto ko bago ang ibang kwarto. Sumunod naman kaagad siya. Nilak ko ang pinto nang habang naglilinis siya. Uminom na rin ako noon. Noong malasing na ako, ay pinasok ko siya sa kwarto. Nakita ko ang kaba sa kanyang mukha nang makita niyang sinara ko ang pinto. "Gusto kong akong makauna sa'yo." Sinabi ko kay Shaira ang gusto kong mangyari, pero todo ang tanggi niya sa akin. Hanggang sa nagkahabulan kami at pinilit ko siya. "Dave, wag mong gawin sa akin to. Hindi pa to ang tamang panahon para ibigay ko sa iyong sarili ko. Kung talagang mahal mo ako, makakapaghintay ka." Umiling-iling ako at hindi sumagot ayon sa gusto niya. "Gusto ko, ngayon na. Ngayon mo ibigay sa akin. At nangangako akong ibibigay ko lahat ng gusto mo, Shaira." "Wag, Dave. Pakiusap." Ang umiiyak niyang sabi. Nang pumalag siya ay nagkandasira-sira ang damit niya. Nagmakaawa sa akin si Shaira na wag ko daw ituloy ang mga binabala ko. Sabi ko naman sa kanya ay pananagutan ko siya kahit na ayos sa kanya ng mga magulang ko. Pero tumanggi pa rin siya. Kaya lalong nagkapuwersahan at iginiit ko pa rin ang gusto ko sa kanya. Kaya nangyari ang mga bagay na hindi dapat. May nangyari sa amin sa pamumuwersa ko sa kanya. O sa madaling salita, ginahasa ko siya ng paulit-ulit hanggang sa magsawa ako. Nakatali siya sa kama nang walang saplot at kinakalagan ko lang kapag maliligo at kakain. "Ako naman ang paligayahin mo, Shaira." Sabi ko at lumuhod ako sa harapan niya. Ngunit todo iling siya at hindi sumunod. Sinampal ko siya, kaya napilitan si Shaira. "Dave, please, tama na." Ang paulit-ulit niyang pakiusap sa akin. Ngunit hindi ko siya pinakinggan. Inutusan ko siyang magmaneho kahit ayaw niya. Iyak nang iyak si Shaira noon. Wala siyang nagawa. Kitang-kita ko ang pamamaga ng maselang bahagi niya at nakaramdam ako ng awa. Upang mabawasan ay nilapa ko yon, ngunit tila lalo siyang nasaktan. Ilang araw din kaming namalagi doon ay talagang sinulit ko ang bawat oras na naroon kami. Nang niyaya ko siyang umuwi ay parang wala siya sa sarili at tahimik lang na umiiyak. "Sorry, Shaira. Pananagutan ko naman kung sakaling magbungang ginawa ko sa'yo." "Walang hiya ka. Binaboy mo ko." Saad niya. "Handa akong panagutan ka. Ayaw mo ba nun? Mag-iiba ng mundo mo. Magiging mayaman ka na rin." "Hindi ko kailangan ng yaman mo." Inis na saad niya. Pero hindi talaga siya nakikinig. Ramdam ko ang galit niya sa akin. Hanggang sasabihin niyang ihinto ko daw ang sasakyan dahil gusto niyang bumaba.
Ihinto mo! Bababa ako! Hindi, Shaira. Gabi na. Hindi ako pumayag. Gabi na nun. Hindi ko siya pwedeng iwan sa highway nang ganun-ganun na lang. Nang hindi ko ihininto ang sasakyan, ay inagaw niya sa akin ang manibela. Kinabig ko naman yon pabalik. Ngunit huli na. Pabangga na kami sa isang malaking puno sa tabi ng kalsada. Doon nagdilim ang paningin ko. Nawalan ako ng malay. At nang magising ako, ay nasa ospital na ako. Dok, ang babaeng kasama ko. Tanong ko. Nasa morgue na po. Sagot ng nakauniporming puti. Hindi yan totoo. Bulalas ko. Anak, kumalma ka. Wala na si Shaira. Namatay siya sa aksidente. Hindi ako makapaniwala, Miss May. Alam kong kasalanan ko, ngunit hindi ko magawang isatinig. Naumid ang dila ko na magsabi ng totoo. 2 buwan na ang lumipas, ngunit nasa isip ko pa rin ang nangyari. Kinakain ako ng konsensya ko. Hanggang isang araw, lumabas ako. Uminom ako sa isang bar at lasing ako nang umuwi. Sino ka? Tanong ko sa babaeng nakapatong sa ibabaw ko nang magmulat ang mga mata ko. Relax ka lang, paliligayahin kita. Walang anumang saplot sa katawan ng babae. Medyo madilim sa loob ng kwarto ko, kaya hindi ko maaninag ang kanyang muka. Napapaawang ang labi ko kapag umiindayog siya sa ibabaw ko na sobrang husay. Ligayang noon ko lang natikman dahil kakaiba. Maingay ang nilikha naming ingay sa loob ng kwarto. Hanggang sa ako naman ang bumaibabaw. Hinawakan ko siya sa leeg. Pinayo ng mabilis. Ngunit nanlaki ang mata ko nang makilala si Shaira. Si Shaira ang babae. Bigla akong napatayo sa takot. Bigla akong nagising. Humihingal at takot na takot. Tagaktak ang pawis ko ng sandaling iyon. Panaginip na naman. Halos araw-araw akong nakakapanaginip ng ganong eksena. At minsan ay iyong eksaktong nangyari noong aksidente. Paulit-ulit ang bangungot, kaya madalas ay dinadaan ko na lamang sa alak. Parang ayaw ko na kasing matulog, Miss May. Mabilis na lumipas ang mga taong hindi ko na malayan na 2 taon nang patay si Shaira. Nakaligtas nga ako sa aksidente, pero hindi ang konsensya ko. Nanatiling sinusundot ang konsensya ko sa nangyari noon. Hindi ko sinabi sa mga magulang ni Shaira ang ginawa ko sa kanya. Ang panggagahasa ko sa kanya na pinagmulan ng lahat. Sinabi kong sadyang aksidente lang ang lahat at hindi sinasadya. Kung meron mang totoong nakakaalam, ang mga magulang ko lang. Kinumpisal ko sa kanilang totoo. Maging sila ay hindi nagsalita. Pinagtakpan nila ako. Simula noon ay palagi ko nang napapanaginipan ang nangyari. Ang panggagahasa ko hanggang sa aksidente. At palagi niya akong pinupuntahan at pinapaligaya. Pagkatapos ay tatakutin sa panaginip. Naisipan kong magsimba at hihingi ng tawad sa Diyos ang nagawa kong mali. Paglabas ko ng simbahan ay may nakita akong babaeng namamalimos roon. Kumuha ako ng 1,000 at binigay ko. Pamilyar sa akin ang may edad na babae. Parang minsan na itong nakapunta sa bahay. Ngunit hindi ko na inisip pa yon. Nang gabing yon ay muli akong nanaginip. Pero ang panaginip ko ay yung babaeng pulube. Walang saplot na namamalimos sa akin. Nang magising ako, hindi na ako nakatulog pa. Hanggang sa naisipan kong dalawin ang pamilya ni Shaira. At isang nakakahabag na tagpo ang nadatnan ko. Doon ko naintindihan ang pagsisikap ni Shaira na makatapos sa pag-aaral at makatulong sa mga magulang. Bulag ang tatay niya, maging ang 2 niyang kapatid na nalaman kong nasa lahi pala nila. Si Shaira lang ang maayos at normal sa pamilya. Ang nanay niya ang natitirang bumubuhay sa kanila.
sa pamamagitan ng pamamalimos na kung minsan ay kasama nito ang buong pamilya sa lansangan. Ang ama naman nito ay kumakanta kapag namamalimos. Sa kabila ng sakit nito ay nagsisikap ang mga ito, lalo na ngayong matagal nang namayapa ang kanilang anak. Lalo akong nakonsensya. Dapat noon ko pa sila pinuntahan. Kahit patayin ako ng paulit-ulit, ay hindi sapat na kabayaran sa lahat. Malaking pamilya ang winasa ko dahil sa aking pansariling interes. Ginawa ko ang lahat para makatulong. Kahit maubos ang kayamanan ko, ay okay lang. Nagpatayo ako ng bahay para sa kanila. Binigyan ng negosyo at palaging dinadalaw. Ginawa ko lahat para maging maayos ang buhay nila. Ang importante, gumaan ang bigat sa dibdib ko at itam ang pagkakamali ko kahit huli na. Naging effective naman dahil kahit papaano ay nawala ang bigat sa dibdib ko. Nabawasan ang sakit sa konsensya. Hanggang ngayon ay walang nakakaalam, Miss May. Hindi ko alam kung kailangan ko bang magsumbong sa kinauukulan kasi hanggang ngayon ay napapanaginipan ko pa rin ang lahat. Ngunit madalang na. Naroon pa rin sa aking isipan si Shaira. 5 taon na ang nakalilipas, ngunit bumabalik pa rin sa alaala ko ang lahat. Hindi pa rin nawawala sa konsensya ko. Maayos at may maganda ng buhay ang pamilya niya. Pero hindi pa pala yun sapat, bagamat nabawasan na. Alam kong maraming magagalit sa akin. Maging sa inyo mga kapantasya, ay humihingi ako ng tawad. Tulungan niyo po ako. Ano ba ang dapat kong gawin? Sana, mabigyan niyo ako ng payo mga kapantasya. Lubos na gumagalang, Dave. Una sa lahat, maraming salamat sa iyo, Dave, sa tiwalang ibahagi sa amin ang iyong lihim. Alam ko, hindi madali ang magsalita tungkol sa mabibigat na kasalanan. Kaya saludo ako sa tapang mong magbukas ng kwento sa atin. Dave, alam kong napakabigat ng dinadala mo. Oo, nagsisisi ka. At kahit papaano ay bumabawi ka sa pamilya ni Shaira. Pero tandaan mo, hindi sapat na maitama lang sa pamamagitan ng pera o kabutihan ng kasalanang nagawa. Ang tunay na kapatawaran ay makakamtan mo lang kung haharapin mo ang katotohanan at kung lalapit ka sa Diyos para humingi ng kanyang awa at kapatawaran. Hindi ito madaling hakbang, pero doon mo lang tunay na mararamdaman ang ginhawa sa iyong kalooban. Kaya mga kapantasya, tandaan natin, ang bawat liham na gaya nito ay hindi lang simpleng kwento. Isa itong paalala na ang maling desisyon ay may mabigat na kapalit. At minsan ay habang buhay na konsensya. Kaya ngayon, gusto kong marinig ang boses ninyo. Ano ang ipapayo ninyo kay Dave? Ano ang masasabi ninyo sa kanyang ginawa? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong mga saloobin at sama-sama nating gabayan si Dave patungo sa tamang daan. Ako si Miss May at hanggang sa muli. Ingat lagi mga kapantasya.